we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Duwang bangkay nin lalaki nadukayan sa Sangay Camarines Sur. Panlalaog sa sarong tindahan kan duwang persona sa pool sa CCTV. Asin, 7 metrong whale shark nadukayan sa Bato, Catanduanes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina at balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Bangkay nin duwang lalaki na nakapatos sa tamong nadukayan sa Sangay Camarines Sur. Mga biktima pigtutubudang pig-salvage. Kapulisan sa Banwaan nakikipagkoordinar na sa pagtaraid na police stations sa nagpapadagos kaining hararom na investigasyon. Tutukan sa report ni Chris Novello. Ini ang aktual na pag-retrieve kan mga otoridad sa duwang bangkay ni lalaki na subot inapon sa ampas sa barangay Patitinan, Sangay Camarines Sur. Nadiskubre ni kan mga nag-aagi sa lugar na tulos man na pinaabot sa mga otoridad. Ang duwang bangkay nakapato sa tamong asin daipa na bebisto kan mga otoridad. Pigkakarkulo nag-edad 35 hanggang 45 anyos ang mga biktima. Ang pagkakadiskubre sa duwang bangkay kasuudma dyan sa Banginayan digdi sa porsyon kan si Churawi sa barangay Patitinan, Sangay Camarines Sur. Bako na subot bago sa mga otoridad. Several years back may mga nangyari naman subot na siring kaini na may inapon na mga bangkay sa porsyon na ini. Ngunyan inaaram kan kapulisan kung gikan ba ang mga bangkay na ini sa probinsya ng Albay o dyan sa Partido area. Harayo sa mga residensya ang lugar kung saan inapon ang mga biktima. Sa ginibong autopsy, day man subot na hilingan nin manalang lugad o tama nin bala nin badil ang mga biktima. Apwera na sana sa mga pasa sa manlalay na parte kan lawas. Day man pigigilid kan mga otoridad na biktima nin salvage ang mga ini. Possible dito po winawara yung mga anggulo na ganyan na inapon lang po dyan. Kasi digdi po sa Sangay, mayroon kitang mga reported na nawawarang tao. Mayroon kitang mga insidente. And then nag-coordinate na din kami sa ibang pagtaraid na kalapit na Banwaan. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang hararong mga investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Liwat man na isa sa ilaram sa autopsy ang mga biktima sa pagtubod na may pinainom sa mga ini na kausakan sa indang paggagadan. Kay Banan si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong garong nahagop ka nag-aging tren sa Daraga Albay. Sarong pick-up na damay pa makalis matamaan ka nasambitan ng garong. Ang detalye sa pagtutok ni Don Jimenez. Banggi ka nakaaging aldaw kan magbiyahe ang tren gikan sa syudad ni Naga pasiring sa syudad ni Legazpi. Alagad pag-abot kay ini sa barangay market site sa Banwaan kan Daraga, nahagop kay ini ang sarong garong na ma-deliver ko tanan nin tubig sa lugar makalis na magpurbar na magbalyo sa riles. Sa kusukan impact, nakaapon ang garong asin nagtama sa nakaparadang pick-up. Maswerte man na dain nakulugan ng 21 anyos na driver ka nasambitan ng garong. Base sa iya, sabi na niya, dahil niya na kung subusina ka ang train. Pero imposible man yan kasi ang train kay Arayo pa sa nagbubusina na yan. O baka lang talaga dahil niya na reparo. Sigun sa PNP, mayong paninimbagan sa pangyayari ang PNR kung kaya nag-ulay na sana ang driver kan garong asin ang may sadiri kan pick-up. Nagkaareglo subot ang duwang lado na sasaguto na sana kan driver kan tricycle ang pagpapayrahay ka na damay na bihikulo. Ang sabi kang taga-PNR, dahil man kami dyan po sir pananagutan kasi is right of way talaga din na ito. Ganyan, kumbinsido man so duwang parte, so may sadiri kang tricycle, tapos so may sadiri man kang auto, kaya sindang doon na lang nag-uron. Nangapodan man ang mga otoridad sa mga residente asin motorista na magdobling ingat sa pagbalyo sa mga crossing kang riles, urug na kun oras na kan pag-agi ka nagbabiyahing tren.
Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. PNR nagkondusir nin dialogo sa mga LGU asin barangay na pigaagihan kan tren sa katuyuhan na tukaron ang mga lakdang tanganing masolusyonan na ang mga problema siring kan mga aksidente asin sa right of way. Uyan report ni Rosie Nieva. Pinunan ngunya na aldaw kan Philippine National Railways ang dialogo sa mga lokal na gobyerno asin mga barangay na pigaagihan kan tren sa Camarines Sur hasta sa syudad ni Legazpi. Igwanin anom na team gikan sa Metro Manila na sabay-sabay na nagbisita sa mga embweltong lugar nganing tukaron ang mga dapat gibuhon para malikayan na ang mga aksidente. Kabali sa mga tutukaron ang clearing operation kan PNR sa mga right of ways asin ang mga lakdang na dapat gibuhon sa mga apektadong pamilya. So, ang pakikiulay ta po sa mga barangay is na tabangan po si PNR na iman po itong mga crossing na yaon sa Inda. Kagwa pong mga saradit pong crossing, may mga darakula, and ang kaipuhan ta po dyan, si magbantay din si barangay tan po mga constituents nila ang naapektuhan ka aksidente. Sa barangay Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur, pigkaulay naman subuot ka National Housing Authorities ang mga apektadong pamilya na harani o nasa laog na kan right of way kan PNR. Nganing malikayan ng aksidente, may nakastandby man subuot sindang mga barangay tanod urog na kung oras na kan pag-agi kan tren. May pito pa lang ang tren, maggirilid na po ang mga constituentes na dyan. Tanganing mayo pong mangyaring disgrasya. Saka ito pong mga nagpa-park sa gilid kang riles, di po talaga sila magpararani. Basado sa standard na kaipuhang utubon kan PNR, 30 meters poon sa center of track ang dapat na distansya na mayo nin harong o establishmento nganing masyertong mayo nin maapektaran sa pag-agi kan tren. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Naguros ni nasa 5 pesos per kilowatt hour ang taripa sa kuryente kan Kasureco 1 asin Kasureco 3 ngunya na bulan nin Hunyo. Sa magkasuhay na anunsyo nasa 6 pesos and 88 centavos per kilowatt hour na sana ang taripa sa residential consumers kan Kasureco 1. 5.81 per kilowatt hour sa low voltage asin 4 pesos and 95 centavos per kilowatt hour sa high voltage consumers. Mantang sa Kasureco 3, nasa 7 pesos and 96 centavos per kilowatt hour, ngunyan ang singil sa residential consumers. 6 pesos and 66 centavos per kilowatt hour sa low voltage, as in 5 pesos and 4 centavos per kilowatt hour sa high voltage consumers. Siring sa Kasureco 1, nasa 5 pesos per kilowatt hour man ang ibinaba sa singil sa kuryente kan Kasureco 3. Ang kasuguan subuot kan ERC na 4-month staggered payment kan generation charge ang dahilan subuot kan hababang singil sa kuryente ngunya na bulan. Bulan nin Hulyo subuot mapuon ang pagsingil kan generation charge na makakaapekto na naman sa magiging taripa sa kuryente hasta sa bulan nin Setyembre. Sinasabing sa hirap at ginhawa dapat magkaibanan ang mga mag-agum. Ini ang pinatotohanan kan mga mister sa barangay Mulad Bukad Grande, Ginubatan, Albay kan magbale ang mga ini sa sarong karera with a twist. Bako kayang arog kan kinatudang karera kung sa paririkasan sa pagdalagan, alagadaan mga mister na ini, nagdalagan man tang buhat an sa indang mga misis. Siyam na pares o padis ang nagbale kung sa kanya-kanyang style nin pagkarga ang mga kalalakihan para mainot na makaabot sa finish line. Asin ang nagtrayumpo ang mag-agum na sinda Raymond, asin Kayla Bonggol na nagpuli nin bagas asin cash prize para sa saindang pamilya. Labi man ang kaugmahan kan mga paradalan sa nasambitan ng aktibidad na parte kan selebrasyon kan barangay sa saindang kapistahan. Opo, enjoy po kahit pa baligtok po yung pagkabuhat. Opo, magda-diet na po ako. Baog mahon na araw kayo na may nagpartisipa rin ng mga araw ka na mag-agawam. Yun nga na pinatunayan na talagang sinda talagang magkasama sa hirap at ginhawa. Ano yung pinakamasakit na ginamit sa'yo ni Mama mo or ni Papa mong pamalo? Like ano lang naman, sinturon. Normally, ayun. Kahoy. Ay, paha. Pat-pat. Pat sa pinakol. Hindi oh. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kwarta, sigarilyo asin iba pa nalalay kan duwang parahabon sa sarong tindahan sa Baaw, Camarines Sur. Paglaog kan mga sospek sa tindahan na hulikam. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Sa CCTV footage na ini mahihiling ang duwang lalaki na naglaog sa sarong tindahan sa Baaw, Camarines Sur. Maagahon kan aldaw nin Sabado. May darang flashlight, patarom asin cutter ang mga ini. Aban-aban pa bigla na sanang nagtahob ni nalaogon ang mga ini kan mari saan CCTV camera. Sa kahiniro kan saro sa mga sospek ang CCTV camera para dai mahiling ang saintang pangahabon. Ay, sobra pong takot ako pagpasok ko sabi ko bakit bukas yung bintana, tapos yung door bukas, tapos ang tindahan may bukas. Sabi ko mahayunas mga kwarta. Nakuha mga sospek ang nasa 700 pesos na benta kan tindahan, mga sigarilyo asin soft drinks. Sa pag-imbestiga kan kapulisan nag-over the bakod ang mga sospek asin pwersang niraot ang lakan tindahan kaya nagtrayumpo sa saindang iligal na gibo. Sangunyan padagos pan ginigibong investigasyon kan mga otoridad para masusog ang mga taong imbwelta sa nasambitan ng insidente. Hiling-hiling po si mukha kang duwa. Naghagad naman po kami kang CCTV footage naman sa biktima para ma-extract po, para ebidensya po ito. Kung sakaling ma-identify na po ang suspect, mapailan po ng kaso. Nakikipag-coordinar naman ang PNP sa iba pang hipatura kung may dating record na sa pulisya ang nasambitan ng mga suspetsado. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga residente agrangay ang kawaranin bastanteng supply nin tubig sa Castilla, Sorsogon. Uyan report ni Rosie Nieva. Dawa naglaog na ang tig-uran. Problema pa man giraray kan mga residente sa Banwaan kan Castilla, Sorsogon ang kawaranin bastanteng supply nin tubig. Si Nanay Lani, haros nauubos na sana ang budget sa pagpapasakdo ning tubig nga niigwasindang mainom asin magamit sa laog kan harong. Labis sarong taon naman subot nindang pigtitios ang siring na sitwasyon. Nananawagan po kami kay Mayor na sana maasikaso naman po yung tubig namin. Dahil ganito, may mga maliliit kaming bata, kailangan talaga ng tubig. Arog ni Nanay Lani, nag-aagrangay naman ang iba pang residente sa lugar. Magastos yung pagbili, tsaka delikado din po yung pagsasakay ng bangka para uminom ng tubig. An issue sa kawaraning bastanteng supply ng tubig sa lugar ang nagpuon sa dai matapos-tapos na water system project. Nagkakantidad ini nin 150 million pesos kung sa inabid subuot ang proyekto kan September 2021. Pinurbaran kan news team na kuananin pahayag ang pamayo kan Municipal Planning Development Office asin Municipal Engineering Office alagad nagsayo mamuna ang mga ini na maghampang sa kamera. Alagad sigon ki Mayor Bong Mendoza, dawa delayed ang patrabaho, bigsisyerto kan LGU na maiimplementar ang nasambitan ng proyekto. Dapat sana tapusin nila ng madali para hindi ma-deprive yung mga tao yung servisyo ng tubig. Dahil yan kailangan talaga yan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Personal na nagbisita sa Bicol Region si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Nagdiretso ini sa Police Regional Office 5 asin pinanginotan ang pirang aktibidad arug kan inaugurasyon kan bagong kapilya sa laog kan Camp General Simeon Ola. Nagtauman in dagdag na mga armas, bala asin magazine gikan sa PNP Logistics para mas mapapusog ang firepower capability kan kapulisan sa rehiyon. Inumauman kan PNP Chief ang pagdonar kan Gobernador kan Sorsogon nin dagdag na mga lunadan sa kapulisan sa probinsya. Pinasalamatan man kaini ang LGU Naga City asin Baaw sa pagdonar nin daga para sa PNP building. Sigun ki Marbil, ang padagos na pagpapakusog kan kakayahan kan PNP parte kan programang mamantinir ang seguridad asin pazi-orden sa Bicol. Tema po namin sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At kung nakikita nyo, lahat po ng action po namin, we try to shortcut it. At ang pinapadali po namin trabaho ng pulisan, ligtas ka lang. At alam mo, hindi lang po kami kaya ng pulisyan. Of course, we need yung cooperation po ng local government units.
Makalihis na ibasura kan korte ang natatadang kaso sa droga ni dating Senador Laila De Lima nag-atang nin misa nin pasasalamat ang pamilya De Lima sa siyudad nin Iriga. Katakod kaiyan, kamusta hunta ang sitwasyon sa lugar sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, inatindiran kan mga paryentes, amigo asin amiga ni dating Senadora Laila De Lima ang misa ning pasasalamat makalihis na maklear sa gabos na drug charges na sa iyang kinakahampang. Sa wakas, nangyari na subuot ang haloy ng pinapangapodan asin pinapangadji kan pamilya De Lima na ibasura kan korte ang drug cases na kinakahampang kan dating Senadora Attorney Laila De Lima. Reaksyon ini kan pamilya De Lima makalis formal ng ibasura kan Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 na pigpapawarang sala ang dating senadora sa huring drug charges laban digdi. Iniman ang korte na nagtugot sa dating senador na makapagpiyansa kan taong 2023. Katakod kayan ko mapasasalamat sa rong misa ang ginibukan pamilya sa Fatima Chapel digdi sa San Agustin, Iriga City. Ang misang ini bakulang subuot pasasalamat sa pagkakaakwit kan dating senadora sa drug cases na kinakahapang kay ni kundi pasasalamat man duman sa mga nakikisimpatiya sa pamilya asin nagtubod na inosente si De Lima sa mga sahot sa iya. Inatindiran ini kan mga amigo asin amiga kan dating senadora. Yaon man ang mga tugang kaini asin mga paryentes mantang daiman nakaatindir kan misa anina kan dating senadora na si Norma Maestrado De Lima. Daiman nakauli sa Iriga City ang dating senadora na nasa Metro Manila Pangunyan. Kate, sa ngunyan, kakatapos lang ka na misa ng pasasalamat digdi sa Fatima Chapel sa San Agustin, Iriga City asin diretso ang pamilya sa sadit na o kadikit nakakanan. May pasaring man ang pamilya sa mga nasa likod ka na subot gibo-gibong kaso laban sa dating senador asin nagtutubod ini na justice has prevailed asin may karma sa mga nasa likod ka ini. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sarong juvenile whale shark o butanding ang nanotaran sa kadagatang sakop kan Bato, Catanduanes. Sigun sa sarong parasira, mantang namimingwit siya harani sa lugar na inaapod na nagngangang buwaya kan magrani sa indang lokasyon ang haros nasa 7 metrong whale shark. Day manapugulan kaini na maugma sa gayon kan nasambitan ng butanding. Sigun sa BFAR Catanduanes, seasonal ang pagpasiring kan mga butanding sa lugar. Ang presensya kan butanding ang nagpapahiling subuot na mayaman asin malinig pa ang kadagatan sa nasambitan ng banwaan. Huwag mo man ta, at least di man ga ano, di man ga ari so yes karami sa Catanduanes. Kada season talaga ning turingan. Igo ning gaya ni permi. Most likely sir ang dahilan niyan po. Nandiyan yung natural food nila. Since ang mga butanding po is filter feeders po sila. Ma'am, ano yung pinakamasakit na ipinalo sa'yo ni mama mo or ni papa mo? Walis din po. Mayo po, dito po ako napakalin po. Nagipapa. So, mula? Itong kawayan. Baston. Walis din po. Pinakamakulog, puwet. Si Pinakol? Ay, binakol. Si Kinamit? Paha. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Day mababa sa 10 katao lugadan makalihis mahulog sa ampas ang sarong tricycle sa San Miguel, Catanduanes. Mantang 4 katao lugadan man makalihis mahulog sa kanal ang sarong kotse sa Piudoran, Albay. Uya ang report ni Don Jimenez. Day mababa sa 10 katao ang lugadan makalis na aksidenteng mahulog ang sarong tricycle sa ampas na haros 10 metro ang rarom sa Barangay Progreso, San Miguel, Catanduanes. Sigun sa report kan PNP,
Gikan sa sarong birthday party ang mga lunad kan pribadong tricycle na haros magkakaparyentes man sana. Alagad pag-abot sa pakurbadang parte kan tinampo, nagduruduretso ang tricycle sa ampas. Mahal nas makayan tinampo huli sa mga pag-uuran, mantang overloaded man ininin mga pasahero. Tulos man na idinalagan sa ospital ang mga pasaherong nagsapo nin lugad sa lawas. Kasi wala naman tayong complainant at ayaw din po magreklamo ng mga sakay po nila. So overloaded po sila kasi sabi nga, 15 nga yung kuan po kasakay ng kuan ito, ng tricycle po ito. Sa Banwaan kan Pioduran Albay, 4 na persona man ang lugadan makalis na mahulog ang piglulunadang kotse sa hararom na kanal sa barangay Kuyaw-Yaw. Susug sa MDRRMO, hali pa sa batanan kotse, lunad ang mga technician kan sarong telecommunications company. Pigtutubudang nag-overshoot ang lunadan sa kurbadang porsyon kan tinampo kaya nangyari ang aksidente. Sa ngunya nasa marahay naman nakamugtakan ang mga lunad kaini. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Pigtutulod ngunyan kan Tricycle Regulatory Board ang pag-organisa sa mga toda sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte para maging formal asin opisyal ng kooperatiba. Obheto kaining mas mapadali ang pagtataunin proyekto sa grupo gikan sa gobyerno. Saro sa mga proyekto na maut marealisar kan mga toda ang pagkakaigwaning gasoline station na suportado kan provincial government. Sa paaging ini masisyertong matatabangan talaga ang mayorya kan tricycle sector sa Banwaan. Ay isa ito sa pangunahing mensahe ng ating gobernador. Sabi nila, magbibigay sila ng seed money para sila ay mabigyan ng gasoline station business. Kaya lang, hindi yun mangyayari kung wala silang cooperative. Dahil siyempre, paano sila makakapag-receive ng donation kung wala pa yung juridical personality ng kanilang cooperative. SSS ginibo ng regular ang sa indang Run After Contribution Evaders o RACE. Nasa 10 establishmento sa Banwaan Pili, Camarines Sur, binisita kan ahensya tanganing pagirumduman kan sa indang obligasyon sa indang mga empleyado. Uyan report ni Chris Novello. Nasa 10 establishmento sa Pili, Camarines Sur ang binisita kan mga personahe kan SSS Naga. Parte ini kan kampanya kan ahensya na Run After Contribution Evaders Race na nag-enkaminar sa mga establishmento employer na hulugan ang kontribusyon asin irehistro ang sa indang mga empleyado. Kabali sa mga nabisita ang kakana na ininapig-issue ng kasuguan kan ahensya na ikomple ang mga hulog kan sa indang mga empleyado. Ngunyan po, siguro madumang kami para mag-ano kami. Nag-iaayos mi na ang Susog kay Attorney Melanie Santiago kan Legal Department kan SSS Luzon Bicol Department, ginibo na nindang bulanan ang sa indang race operations nga ning mapagirumduman ang mga employer kan sa indang obligasyon sa indang mga empleyado. May kukonsidera man subot ini na pagbayalar sa labor law kang nasyon. Nadideprive yung mga employees kang mga benefits nila sa SSS. Like yung short-term benefits, sickness, maternity, yung privilege na loans. Pag dahil nahuhulugan ang employees, hindi sila makaka-claim ka mga benefits na dapat mak-claim nila. Katakod kay ini may 15 dias man ang mga employer nga ning masettle ang sa indang obligasyon sa indang mga empleyado. Bahampang man sa maniligong reklamo ang mga employer na dayan nagre-rehistro asin naguhulog sa indang mga empleyado. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nahilingan in probable cause sa kasong pagbayular sa RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang lalaking nasa likod kan panggagadan sa Golden Retriever na si Kilua sa Banwaan Nabua, Camarines Sur kan bulan nin Marso. Sa tulong pahinang resolusyon gikan sa Camarines Sur Provincial Prosecution Service, inaprubahan kan piskalya na idiretso na sa korte ang kasong animal cruelty laban sa imbweltong persona. Base pa sa resolusyon, dapat na hinahanap muna kaini ang may sadiri kan ido o kaya inireport sa barangay. Maski subuot nagkakausanin inkumbiniyensya ang ido asin nagpositibo sa rabies, dapat may tamang proseso asin paagi tanganing mamanehar ang sitwasyon. Sa ibong kaini ibinasura man kan prosekusyon ang kasong pagbayolar kan sospek sa Anti-Rabies Act of 2007 ninhuli subuot sa kakulangan nin ebidensya. Ikinaugmakan Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang development sa kaso ni Kilua asin nagtutubod na magdadagos-dagos na ini hasta sa maigana ang kaso laban sa akusado. Pinurbaran man kan news team na kuananin pahayag ang may sadiri kan ido
Alagad dai pa ini nagpapaonra nin entrevista. Tutuwa naman kami na nakakuha ng probable cause yung prosecutor kasi obviously naman na yun, meron talagang nangyaring krimen dito sa kay Kilua. So, we're confident na yun na nga, pag nag-progress to into a court hearing, people of the Philippines na versus yung kay Solares. Pirma ni Libmanan Mayor Jess Camara na gamit subuot sa pangi-scam. Maninigong kaso sa mga nasa likod kay ni pigaadalan man kan alkalde. Uyan report ni Chris Novelo. Ini ang dokumento na naglalakop ngunyan sa social media kung saan mahihiling ang pirma ni Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Ang dokumento ginagamit subot sa paghagad ng tabang kan sarong personang nakakulong sa Bureau of Corrections. Alagad pinahimutikan kan alkalde ang dokumento asin tinawan doon na bakong lehitimo ang nasabing solicitation asin di autorisado ang paggamit kan sa iyang pirma. Sigun pa sa alkalde da ini nagdulok sa iya para maghagad ng tabang. Di ko akalaon po na after 3 years, the same person, nag-iikot pa po, gamit pagyara itong letter na ito na pirmado ko po. So, ang opisina po nag-initiate na through social media na ma-inform ang publiko na bako na po itong genuine pirma kong ito. Mahihiling pa sa dokumento ang mga pangaran kan mga personang pigtutubod ang nakapagtuon sa nasabing persona. Katakod kay iniining kaminar kan alkalde ang publiko na mapapahilingan kan nasabing papel na daidig di magtubod imbes tulos na i-report sa mga otoridad. Well, I informed already the PNP na dako po ninda ito. Questionon kung ano ta naglilibot sinda, nagsusulit eh. Well, i-check ta po kung ano ang extent kang pag-ikot ninda. So, pinapangapudan ko po ang mga tao na ito pong nadulukan ka ini. Sige, makipag-coordinate po sa to. Tanganig na naman mabiktima sa iba po. Pigihiling man kan LGU na magsunod din manindigong kaso kontra sa personang nasa likod kay ini. Kay Banan si Juvel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, naka-monsoon break na liwat ang nasyon ngunyan huli sa pagluya kan southwest monsoon. Sigun sa pag-asa, naglihis na paparayo sa Pilipinas ang huyop kan habagat. Hulit na nabubutong ini kan nabibilog na sirkulasyon sa parte kan Vietnam. Sa datos kan Metro Weather, halangkaw ang tsansa nin hasta sa katamtaman na pag-uuran sa Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. Kaya sa mga kapuso na yaon sa mga nasambitan ng lugar, iandam sa napo nindoan sa indong mga payong. May tsansa man in pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon. Kasabay kan selebrasyon kan Environment Month nunya na bulan in Hunyo, nagkondusir nin tree planting activity ang Metropolitan Naga Water District kay banan ang iba pang opisina asing grupo. Ang aktibidad parte kan proyekto kan MNWD na enot ng ginibo sa watershed areas kan Mount Isarog. Hulit tapano naman sa Mount Isarog, kaya pigbaba na subuot ini sa Kapatagan, urog na sa palibot kan septage treatment facility sa Barangay Carolina, Naga City. Sigun sa MNWD, importante na marhay ang mga puuning kahoy sa mga water district. Hulita ini ang nagtataunin marhay na kalidad asin supply nin tubig. Nangapodan man ang opisina sa publiko na punduhon na ang pagpuputol nin mga kahoy asin protektahan ang kapalibutan. Ini po replication na inaapod. So, daw na po dito sa makonsentrate sa Kapatagan. Ang kahoy po is number 1 na kaipuhan kang mga water district. Kung mayo pong kahoy, makitang makukuha ang ma-extract na maray na tubig. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hala sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan.
Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.